Ako nga pala si Tanya, 25 anyos, dalaga. Nagtatrabaho sa isang kilalang kumpanya dito sa siyudad ng Dumaguete. Ang mga magulang ko ay parehong nakafocus sa aming barbecue business. Hindi lang isa, kundi 3 ang barbecue station namin. Parehong nasa magandang pwesto. Dito kami binuhay at ipinagtapos ng pag-aaral ng aming mga magulang. 2 lang kaming magkakapatid, parehong babae. Ang ate ko na si Beth ay nakapag-asawa at nakatira na sa Maynila. Manager kasi ito sa isang hotel noon at doon niya nakilala ang napangasawa niyang may kaya sa buhay at marami na rin itong naipundar na mga negosyo't ari-arian na kanya. Ngunit may binata na itong anak na nag-aaral sa abroad. Oo, ang brother-in-law ko na si Manny ay 10 taon ang tanda sa kanya. Kahit ganoon ang agwat ng edad nila, mahal na mahal nila ang isa't isa. Maganda na ang buhay ng aking kapatid, kaya't lahat ng atensyon at pressure ay nasa sa akin. May mga manliligaw naman ako, pero takot akong mag-commit at magkamali. Paano ba naman kasi? Kada na lang may pagtitipon ng pamilya, ako parati ang nakikita kung bakit daw wala pa akong boyfriend, na hindi na raw ako bumabata, na piliing mabuti ang lalaking makarelasyon ko, na dapat gumaya ko sa ate ko, etc., etc., etc. Nakakarindi kung pwede lang talagang hindi umattend sa mga family events o gatherings. Ginawa ko na talaga. Kaso, malalagot naman ako sa mga magulang ko, lalo na sa aking ama. Ganito kasi yun, panganay sa magkakapatid ang papa at nag-iisang lalaki. 5 silang magkakapatid at dahil panganay at lalaki pa, parang siya ang pumalit sa lugar ng ama. Tinitingala ng mga kapatid ang bawat suhestyon at desisyon dumadaan parati sa kanya. Siguro naman naiintindihan niyo ang nararamdaman ko. Ang hirap magkamali. May 3 akong manliligaw. Kasama ko sa trabaho ang isa. Ang isa naman may hardware at auto repair shop. At ang pangatlo, classmate ko noong high school na isa ng teacher. Alam nyo, maski sino naman sa kanila pwede. Pumili lang ako. Parehong single, mabait at responsable. Kaso, nasa akin ang diferensya. Para kasing ang boring ng buhay ko sa kanila. Walang thrill, walang adventure. Kaya wala akong sinagot maski isa sa kanila. Ito na siguro ang naging resulta sa kakapanood ko ng telenovela. Feeling ko ako ang damsel in distress at ililigtas ako ng aking knight in shining armor. Hay nako, ewan ko ba? Para kung may hinahanap nang hindi ko mawari. Ayun na nga, paulit-ulit na gawain, bahay, trabaho, bahay, trabaho. Nakakatamad na. Sabi naman ng kaibigan kong si Lexi, kailangan ko na talagang magka-boyfriend para magkaroon ng direksyon ang buhay ko, para may paglalaanan ako ng panahon at oras.
Isang araw sa opisina, nagkayayaan ang ilan naming naging kaibigan sa opisina dahil may paparating na long weekend. Naisipan nilang magtungo sa probinsya ng katrabaho naming si Samuel. Paparating na raw ang fiesta sa kanila at kapag ganon, marami ng kaganapan sa paligid. May perya, mga palaro at kompetisyon. Breath of fresh air, kumbaga. Para maiba naman, hindi pa nga dumarating, excited na kami. Alam mo na, pare-parehong sawa, paulit-ulit lang natakbo ng buhay. Sakay ng van ng aking manliligaw na si Ben na katrabaho ko rin. 6 kaming lahat, 4 na babae at 2 lalaki. Siyempre, ang katrabaho ko na ito na nagmamay-ari ng van ay yung manliligaw ko. 9:00 ng umaga nung kami ay umalis. Nang magutom sa daan, huminto lang kami sa isang drive-thru at nagpatuloy na. Wala kaming inaksayang oras para makagala pa kami. 5:00 na kami nakarating sa probinsya nila Samuel. Wala na akong ginawa doon kundi ngumiti. Para ngang lahat ng tao sa paligid ay kakilala ka. Lalo na ang pamilya ni Samuel. Grabe kong makaistima. Para kaming kapamilya. Naisip ko na kaya pala ang bait ni Samuel. Dahil nanggaling pala siya sa isang maayos na pamilya. Simple man ang kanilang pamumuhay sa probinsya, hindi naman naghihirap. Sagana naman sila sa pagkain dahil may pinagkukunan naman ito. Sa katunayan nga, napagtapos siya ng mga magulang nito sa isang magandang eskwelahan. May mga alagang manok, bibe at kambing sila. May taniman din sila ng gulay na ibinibenta naman sa talipapa. Sa mga suki nilang may gulayan doon at may tanim na mga prutas din gaya ng mangga, bayabas, saging, langka, kasoy at kakao. 1 hektarya kasi ito na pamana pa sa lolo nito dahil nag-iisang anak lang ang ama ni Samuel. Medyo may edad na kasi sila nag-asawa kaya't nag-iisa na lang din siya at hindi na nasundan pa. Kung susumahin ang swerte ng makatuluyan ito, hindi lang dahil may kakayanan itong bumuhay ng pamilya, napakabait pa nito at responsable. Napailing-iling na lang ako sa naisip at napangiti kung ano-ano na lang ang nasa isip ko. Matagal ko na namang napapansin ang kakaibang tingin sa akin ni Samuel. Halos magkasabayan lang kaming nakapagtrabaho sa kumpanya. Nauna lang siya ng konti. Tahimik, halatang taga-probinsya, pero alam mong mabait, gentleman at matalino. Samantalang si Ben ay laking syudad at kilos taga-syudad. Palaging nakapostura, nakaporma, mabango at maalaga sa katawan, lalo na sa mukha. Pero alam mong mabait at magalang naman. Nasa ganoon akong pag-iisip nang tumawag na ang nanay ni Samuel na maghapunan na. Ang sasarap ng nakahain sa mahabang mesa. May inihaw na isda, may tinola, may adobong native na manok, at may ginataang kuhol. Mapasabak ka talaga sa kainan dito. Hindi naman ako maarte sa pagkain. Basta't masarap, go ako. Walang diet sa akin. Mabuti na lang kahit anong kain ko, hindi ako tumataba. Nasa lahi namin kasi yon. Kumain na kami
ang sarap magluto ni Nanay Feli, ang ina ni Samuel. Hindi ko mapigilang punahin ang napakasarap nitong luto. Matamis naman itong ngumiti at nagpasalamat. Napabaling naman ang tingin ko sa gawi ni Samuel. Nahuli ko itong napangiti habang tinititigan ako at agad naman itong binawi at nagpatuloy ng kumain. Ito talagang si Samuel, kahit sa Maynila na namalagi, torpe pa rin. Nagpahinga lang kami saglit matapos kumain. Pagkatapos, gumala na kami. Marami ang hindi na-appreciate ang buhay sa probinsya. Pero para sa akin, iba pa rin ang dating dito. Hindi nagmamadali sa oras. May espasyo sa katahimikan. Gumigising ka sa tilaok ng manok at hindi sa busina ng sasakyan. Walang ingay ng luho. Madalang ang kompetisyon ng tagumpay. Ang mga ngiti, totoo, at ang tulong ay bukal sa loob. Hindi man marangya ang buhay, ngunit mayaman sa kahulugan. Buhay na buhay ang probinsya tuwing kapistahan. Makukulay ang bantiritas na nakabitin sa bawat kanto. May amoy na inihaw na mais, cotton candy, at bagong lutong kakanin na humahalo sa hangin. Sa gitna ng liwanag at ingay, may mga peryang paikot-ikot, may tindahan ng abubot at laruan. Malakas ang musika at tawanan. Lahat nagsasaya. Habang naglalakad kami at ini-enjoy ang nagaganap sa paligid, sa dulo ng perya naroon ang isang booth na kakaiba. Para akong iniinganyo na lumapit. Sa harapan nito ay isang kupas na tilon na may ukit ng mata at simbolo. Nilingon ko ang aking mga kasama na masayang namimili ng inuukit na kahoy na palamuti. Pagpasok ko sa loob ng booth, tila hiwalay na mundo sa labas. Ang ingay ng kapistahan ay biglang naputol. Parang may telang ibinaba sa pagitan ng saya at ng katahimikan. Ang liwanag sa loob ay hindi galing sa ilaw, kundi sa ilang kandilang sumasayaw ang apoy. Makapal ang usok ng insenso, pero hindi masakit sa ilong. Sa gitna ng booth, isang maliit na mesa na may basang marka ng kandila. May salamin sa sulok. Ang hangin ay malamig kahit masikip ang loob. Nakaupo ang manghuhula sa likod ng maliit na mesa. Hindi ko matansya ang kanyang edad. Mahaba ang buhok, manipis at kulay abo. Nakalugay sa balikat na parang sapot ng gagamba. Ang dibdib ay puno ng kwentas na tila anting-anting. Ang mga matay madilim. Ngumiti siya na hindi abot sa mata habang itinuro ang upuan sa harap niya. Ang boses niya ay mababa nang sinabihan akong umupo doon. Mahaba ang mga daliri at ang mga kukoy maputla. Maupo ka, Ining. May dahilan kung bakit ka napadpad dito. Mapalad ka dahil ikaw ang napiling tulungan ng baraha ko sa gabing ito. Po, hatiin mo sa 3 ang baraha. Ginawa ko naman ang sinabi niya kahit may pag-aalinlangan. Pasensya na po pero hindi po kasi ako naniniwala sa hula. Bigla na lang niyang dinakma ang kamay ko at pumikit. Nagulat ako
sa ginawa niya. Pilit kong binabawi ang kamay ko sa pagkakahawak, ngunit ang higpit ng hawak nito. Kinabahan ako. Akma na akong tatayo nang bigla itong tumilat. Nanlalaki ang mga mata habang sinasabing, "Mag-ingat ka, Ining. Nasa panganib ang buhay mo. Hindi lahat ng mabait ang pakikitungo sa'yo. Mabuti ang intensyon. Huwag kang basta-basta magtitiwala." May sasabihin pa sana ang matandang manghuhula, ngunit malakas ko nang hinablot ang kamay ko sa pagkakahawak niya at agad na akong umalis palabas. Nang makalabas, tumakbo na ako pabalik sa mga kasama ko. Nagtaka naman sila at tinanong kung saan ako nagpupunta at bigla na lang akong nawala. Tinuro ko ang direksyon kung saan ako galing, ngunit nakapagtatakang wala na ang tent ng manghuhula doon. Nanahimik na lang ako dahil baka isipin pa ng mga kasama ko na nababaliw na ako. Nagpatuloy kami ng gala, pero wala na doon ang nasa isip ko. Napansin iyon ni Ben at nagmungkahi itong umuwi na kami at bukas na lang ipagpatuloy ang gala. Kinausap niya pa ako at inalam kung may sakit ba ako. Medyo nanibago ako, nakakailang ang pagiging maalaga nito at sweet. Nagkatawanan maliban kay Samuel na parabang pinipigil lang ang inis. Pagkakita ng reaksyon ni Samuel, bigla akong lumayo kay Ben na parabang isang girlfriend na nahuli ng boyfriend na may ka-flirt na iba. Diyos ko, nakifiesta lang ako. Nag-iba na ang tingin ko kay Samuel. Ang masaklap, si Ben naman ang manliligaw ko at hindi si Samuel. Hindi tuloy ako nakatulog sa kakaisip sa kanya. Ewan ko na lang kung mahalata ni Ben ang paglayo ko kanina dahil noong pauwi na kami, naging tahimik na ito. Ni walang kinausap ni isa sa amin. Naglakad lang kami pauwi. Sakto namang kabilugan ng buwan, ang linaw ng langit at malamig ang simoy ng hangin. Ang sarap pala sa probinsya. Sina Ben at Samuel sa sala na natulog. Naglatag lamang ang mga ito ng banig na may foam. At kaming mga babae naman, nagkasya sa iisang kwarto. Kinabukasan, masama ang pakiramdam ko. Nahamugan siguro kagabi. Napansin ng mga kasama ko kaagad na matamlay ako. Nag-alala sila sa akin, lalong-lalo na si Samuel. Napansin ko na wala si Ben. Maaga daw umalis, may kailangan daw gawin sa bayan. Nahiya naman ako kay Nanay Feli, ina ni Samuel, dahil para akong bata kung alagaan at mag-alala. At aliw-aliw naman ang mga kasama ko at tinukso tuloy kami. Dumagdag pa ng magkomento ang Nay Feli na boto siyang maging manugang ako. Lalo tuloy lumakas ang tuksuhan at iyon ang naabutan ni Ben. Kita ko ang pagkuyom ng kamao nito at pagpipigil ng galit. Nagkayayaang pumunta sa batis para maligo. Okay na naman ang pakiramdam ko, kaya walang problema. Lumusong na kaagad si Jenny, Mercy at Tina. Suot ang kani-kanilang mga swimsuits. Hindi man lang iniisip na probinsya ito. Siguradong pag-uusapan ito ng mga tao dito. Napailing na lang ako at napangiti. Sinaway ko pa dahil ang iingay na ikinabahala naman ni Samuel.
Ako'y hanggang nood lang dahil sinisinat pa rin ako. Kaya lang, napapansin ko na kanya-kanyang diskarte ang dalawa, si Ben at Samuel. Si Ben, ipinagbabalat ako ng saging. Ang isa naman, dinalahan ako ng hilaw na mangga na kinuha malapit lang sa batis. Walang gustong iwan ako mag-isa. Feeling ko tuloy ang haba ng hair ko. Naalala ko tuloy ang manghuhula sa perya. Mag-iingat daw ako dahil may parating na kapahamakan. Iwinaksi ko na lang ang isipin na yon dahil hindi naman totoo ang mga hula na yan. Tita ko nga noon na biktima ng hula-hula na yan. Pinaperahan lang pala siya. Hinulaan ba namang mamalasin? Tapos binentahan ng pampaswerte at kontramalas. Ang sabi, bumalik kada linggo para maritwalan ang mga anting-anting dahil mawawalan daw ng visa pagkatapos ng 7 araw. Pero kada dasal, kada linggo, money daw naman. At kung di pa na naman uto-uto, naniwala. Ayun, lalong minalas. Iniwan pa ng asawa. Nasa ganoon akong pag-iisip nang nagyaya nang umuwi si Samuel para mananghalian na. Umangal naman ang 3 babae at gusto pang manatili. Nakita ko naman ang pag-aalala sa mukha ni Samuel at sa palagay ko, hindi niya nagustuhan ang sobrang ingay na ginagawa ng 3. Tumayo ako at sinaway ang 3 na dapat hinaan lang ang mga boses at galangin ang paniniwala at nakagawian ng taga roon. Nabisita lang kami at dapat maging maaalahanin sa ating mga galaw. Kaswal namang tinanggap ng 2 ang pagsaway ko maliban kay Mercy. Ikinagalit niya ang pagiging epal ko daw. Ikinagulat ko yun dahil sa 3, si Mercy ang mas malapit sa akin. Laging nakangiti, laging nag-aanyaya at tagapagtanggol ko sa opisina. Kung makapag-utos ka, parang nakakaangat ka sa lahat. Akala mo naman kung sino kang maganda. Nilalandi mo lang naman na lahat ng mga lalaking mapalapit sa'yo, filingera. Mercy! Alam mong hindi ako ganun. Sinaway ko lang naman kayo dahil sabi ni Samuel, baka mausog o makabulahaw kayo ng mga elemento. Ayaw ko lamang kayong mapahamak. Ginamit mo pa talaga ang elemento bilang excuse. Bait-baitan ka din eh. Sawang-sawa na ako sa'yo. May manliligaw ka na ngang si Ben. Ngayon si Samuel na naman ang lalandi mo. Tatahi-tahimik pero nasa loob ang kulo. Inawat kami nila Ben, Samuel, Tina at Jenny dahil baka mapunta pa sa sakitan. Kalmado lang naman ako. Si Mercy ang katakatakang agresibo. Ngayon ko lang napagtanto na may pagtingin pala ito kay Samuel at kinakain ng selos ang puso nito. Kaya pala siya ang pilit ng pilit matuloy ang pagpunta namin sa lugar ni Samuel. Ngayon ko lang din naisip na magmula nang magpakita ng intensyon sa akin si Samuel, naging tahimik na ito't tinatapunan pa ako ng masamang tingin na hindi ko naman binigyang pansin noon. Dahil baka wala lang sa mood o may problema. At may isa pa akong napansin. Pinagkasunduan namin beforehand na huwag magdala ng daring na swimwear dahil nga probinsya. Hindi sila sanay sa ganon ka-revealing na kasuotan. Wala namang sumalungat nito, ngunit nagulat na lang ako kanina sa batis nang nag-2-piece ito.
Gusto niya palang akitin si Samuel. Ngunit ang huli, hindi man lang siya nito tinapunan ng tingin. Kaya siguro inis na inis ito sa akin. At nung nabigyan ng pagkakataon, inaway ako. At mas lalo pa itong nagpupuyos sa galit noong ipinagtanggol ako. Habang ang dalawang babae, tahimik lang na nanonood. Walang pinapanigan at hinahayaan lang kami. Nakabalik kami sa bahay nila Samuel at walang imikan. Pare-parehong nagpapakiramdaman. Kinabukasan, umuwi na kami na wala na naman ang tensyon, pero hindi ang sa amin Mercy. Maging katrabaho ko na lang siya magmula ngayon at hindi na kaibigan. Kasi ang pinakaayaw ko sa lahat ay ang taong plastic at traidor. Di bali ng mag-isa. Lingid sa aking kaalaman, may binabalak pala ang dalawa. Napasunod ni Mercy si Ben sa plano nito dahil nararamdaman ng lalaki na malakas na katunggali si Samuel at kailangan na niyang kumilos upang makontrol ang sitwasyon. At para naman kay Mercy, kailangang mawala ako sa eksena para tuluyan ng mapaibig si Samuel. Malaki pala ang gusto niya dito pero napansin nito na may pagtingin ito sa akin. Kaya't kinaibigan niya ako at pilit ibinubuyo si Ben sa akin. Ginamit niya ang pagiging malapit sa akin upang malaman ang galaw ko at mamanipula ang bawat pagkakataong makapag-usap man lang kami ni Samuel. Pero sadya nga talagang hindi maiiwasang magkaroon ng daan tungo sa isa't isa. Magmula nang makabalik na kami galing probinsya, binakuran na ako ni Samuel na hindi ko naman tinututulan dahil unti-unti na ring nahuhulog ang loob ko sa kanya. Unti-unti kong nakikita ang magagandang katangian nito, ang katangian na hinahanap ko sa isang lalaki. Pero wala Dalagang Pilipina tayo. Pakipot muna. Siyempre, kailangan ko munang huwag magmadali ng desisyon. Gusto ko makasigurong ako lang ang mahal ng taong mahal ko. Ayaw ko nang may kahati. Samantala, sa loob ng sasakyan ni Ben, naroon si Mercy. Pinaplano ang isang masamang balak. Taon-taon, nagkakaroon ng team building ang kumpanya. Ngayong taon, gaganapin ito sa isang private resort. Ito ang nakitang pagkakataon nila Ben at Mercy upang maisakatuparan ang maitim nilang balak. Pagkarating naming lahat sa resort, kapansin-pansin ang pagdidikit-dikit sa akin ni Ben. At sa tuwing lalapit naman sa akin si Samuel, pilit hahanap ng paraan si Mercy na mailayo kaming dalawa, na kahit ang pagtabi nito sa pag-upo ay hindi ito magawa. Nakaramdam na ako na may binabalak ang mga ito, pero hinahayaan ko na lang dahil masyadong immature ang ginagawa ng dalawa. Nakakatawa, pero hindi ko inaasahan ni sa hinagap na aabot talaga sa kawalang hiyaan ang gagawin ng dalawa. Gabi noon, nang matapos ang activity, nanatili kami sa isang cottage malapit sa dalampasigan. Nagkukwentuhan, nagkatawanan, may nakalatag na pagkain, chicherya at inuming in-can. Masaya ang lahat nang inabutan ako ni Ben ng Coke in can. At dahil nauhaw naman ako, tinanggap ko ito at nagpasalamat. Sa uhaw, halos maubos ko kaagad ito. Ilang saglit lang, bigla na lang sumakit ang ulo ko.
at medyo nahihilo. Hinanap kaagad ng mata ko si Samuel, pero wala ito noong panahon na yon sa paligid. Tumayo ako, pero biglang napakapit sa kawayang bangko dahil umikot ang panangin ko. Bigla namang may dalawang kamay na humawak sa bewang ko. Pilit akong kumawala nang makitang si Ben iyon. Hindi pa ako nahawakan ng ganon ng isang lalaki. Nababastusan ako sa ginawa niyang iyon. Kaya't hinahanap ulit ng mata ko sa paligid habang tinatawag ang pangalan nito. Doon ko naramdaman ang lalong paghigpit ng hawak ni Ben sa akin. Nasasaktan na ako. Narinig ko naman ang hiyawan ng mga katrabaho ko. Pilit akong nagpupumiglas nang may diin ang mga katagang. Binulungan niya ako na ihahatid na ako sa aking silid upang makapagpahinga. Hinayaan ko na lang siya. Nang nakapasok na kami sa isang silid, okay na ako dito, Ben. Iwan mo na ako. Salamat. Pero hindi siya umimik ni gumalaw. Nagtataka ko siyang tiningnan at walang ano-ano'y hinawakan niya ako at pinaghahagkan. Sumigaw ako at humingi ng tulong pero hinang-hina na ako. Huli ko na naalala bago ako nawalan ng malay ang isang malakas na lagabog. Nang magising, nasa ospital na ako habang hawak ni Samuel ang isa kong kamay. Naging malinaw ang lahat nang isinalaysay ni Samuel isa-isa ang mga nangyayari. Sa kwento pa ni Samuel, sa opisina pa lang, bago pa kami pumuntang probinsya, napansin na niya ang pasikretong pag-uusap ng dalawa. Ilang araw bago ang biyahe, tumungo na si Ben doon at may kinausap na taga roon upang maging pamilyar sa lugar. At nasambit pa nito ang batis na di kalayuan sa kanila. Kaya pala magmula nang dumating kami sa probinsya, palagi na niya akong binabantayan at di hinihiwalayan, lalo na sa batis. Kaya pala, sa konting hindi pagkakaunawaan lang, galit na pinagbuntungan ako ng galit ni Mercy. Pilit pala nitong inaakit ni Mercy si Samuel, kaya't nakatupis ito at itaboy ang dalawa pang babae para masolo ko si Ben at magawa ang masamang balak nito para ang kawawang si ako walang pagpipilian at pakasalan siya. Ngunit hindi naakit si Samuel dito at mas lalong hinigpitan ang bantay sa akin. Mabuti na lang talaga at matalino si Samuel. Hindi lang niya ako nasagip. Nagawa pa niyang ipahiya si Ben at mapatalsik sa kumpanya, pati na si Mercy nakakuntsaba nito. Dahil pala habang bit-bit ako ni Ben patungo sa isang silid ng resort at nahilo dahil na rin sa gamot na inilagay ng palihim nito sa canned soft drinks ko. Kinausap na niya ang boss namin at isiniwalat ang masamang balak ng dalawa. Kaya pala nawala sa paningin ko si Samuel noong hinahanap ko ito, habang si Mercy ay na-corner na nito at napaamin sa sala. Natunto nilang silid bago pa ako pagsamantalahan ni Ben, kaya huli sa akto ang walang hiya. Hindi na nakaporma at nakapaghabi ng kasinungalingan upang maipagtanggol ang sarili. Laking pasalamat ko nito kaya't napayakap ako dito at yun naman ang naabutan ng mga katrabaho kong bumisita sana sa akin. Napuno tuloy ng tuksuhan at hiyawan sa silid ko. Hindi sagot ang dahas upang makuha ang ninanais ng puso
dahil ang pag-aari ng nanggaling sa masamang tangka kailan may hindi dalisay na kaligayahan ang naibibigay. Ang pagpapala ay makukuha lamang sa malinis na hangarin. Wakas.